upang maging walang hanggan bata at hindi tumanda. Araw-araw naliligo ng gatas ang pagkatapos ay ibigay mo ang gatas na iyong pinaliguan at ipainom sa mga mahihirap. Hindi lamang ang mga mahihirap ang hindi nakakaramdam pero sobrang nagpapasalamat din siya pala ang reyna ng bansang ito. Ilang taon na ang nakalilipas ang bansa ay pinamumunuan ng isang monarko. Nakita ng reyna ang isang rosas na namumukadkad sa nyebe. Pagkatapos ay nanganak siya ng isang anak at pinangalanan itong Snow. Gusto niyang maging kasing ganda ng bulaklak na iyon ang kanyang anak sa bawat sitwasyon. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng napakahusay na hitsura si Princess Snow White. Ang balat ay kasing puti ng nyebe at kayumanggi ang buhok. Ngunit ang kaligayahan ay namatay ang reyna dahil sa malubhang karamdaman. Ang hari ay nagdusa sa kawalan. Itong si Luke na isang hukbo ay sumalakay. Ang hari mismo ay pumunta sa digma, hindi mabilang na tao ang kanyang para kang nagpapakawala. Ngunit hindi ko alam kung ano ang hukbong ito. Nabasag sila na parang sa tuwing hawakan mo ito, kaya natalo niya ang kalaban. Pagkatapos ay natuklasan ng hari ang isang babae sa mga tropa. Nabighani siya sa kagandahang iyon. Pagkatapos ay ibalik siya bilang isang sa wakas siya ay hinirang na reyna. Naging stepchild niya si Snow White. Sa gabi ng kasal, gumamit siya ng mahika upang kontrolin ang hari. Pagkatapos ay i-mount at pinatay ang hari. Isa pala siyang mangkukuha. Ang hukbong iyon ay nilikha niya. Ito ang planong patayin ang hari. Kamamatay lang, binuksan niya ang kut at hayaang salakayin ng hukbo ang lungsod. Lahat ng miyembro ng royal family ay tiilang nakatakas. Nakakulong si Snow White at hindi nakikita ang nasa kamay niya ang buong palasyo. Tinatawag niya ang sarili niyang sa tingin niya siya ang pinakamaganda, ay ang taong may pinakamataas na awtoridad, kaya ang una niyang ginagawa pagkagising niya, ito ay isang paliguan ng gatas. Pagkatapos ay dalhin ang lahat ng gatas na ibinahagi sa mga tao. Sa paggawa nito, magtitiwala at mamahaling isang araw, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na magdala ng kakaiba sa palasyo. Binuksan, tapos may nakita akong kakaibang sa tuwing maliligo ako. Inaayos ko itanong niya sa magic mirror, sino ang pinakamagandang tao sa mundong ito? Ang sagot ng magic mirror ay palaging nasiyahan sa kanya. Matapos pagtibayin ang kanyang posisyon, hindi pa rin siya kontento sa kasal. Gumamit siya ng puwersa upang palawakin ang kanyang lugar. 10 taong nasakop niya ang hindi mabilang na mga bansa. Lalong lumalawak ang kanyang lugar. Ang bilis ng paggawa ng mga kastilyo ay mas mataas din, kapag patuloy siyang nakatutok sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo at malapit ng maging isang kaharian. Kaya siya ay may edad na tila hindi mapigilan ng gatas ang pagtanda. Kaya gumamit siya ng magic upang makuha ang lahat ng kabataan ng mga batang babae. Hindi ko inaasahan na ang pamamaraang ito ay magiging epektibo. Ngayon siya ay dumating upang tanungin muli ang magic mirror, sino ang pinakamagandang tao sa mundong ito? Nagulat siya sa sagot ng magic mirror. Ang pinakamagandang tao ay ang kanyang stepchild. Nalampasan na niya, lumipas na pala ang 10. Lumaki na si Snow White, at maging ang pinakamagandang tao sa mundo, at ang hinaharap ay tiyak na hahalili sa kanya, upang maging pinakahuling pinuno ng kahariang ito. Siya ay labis na hindi tinanong niya ang magic mirror kung paano lutasin ang problema. Sinabi nito, nais manatiling bata magpakailanman upang mamuno sa kaharian. Pagkatapos ay patayin si Snow White at sinipsip ang tagsibol na kapangyarihan ni Snow upang mapanalunan ang pinakamagandang titulo sa siya ay masaya bilang isang nakulong si Snow White sa loob ng 10 taon. Napakadaling pumatay. Ipinadala niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki upang hulihin si Snow White. Pero hindi ko inaasahan yun. Nang makita niya ang mukha ni Snow White, pagkatapos ay nagpaplano siyang ngunit hindi niya ito inaasahan. Nagtago si Snow White ng isang pack, kaya siya ay nabugbog at hindi makapag-react sa oras. Sa wakas nakatakas si Snow White. Buti na lang may kabayo. Sumakay siya sa kanyang kabayo papunta sa kagubatan. Ang mga sundalo ay hindi nang ahas na habulin siya sa madilim na kagubatan. Dahil hindi para sa tao ang lugar na iyon. Balita ko napaka-barbaric ng kagubatan na iyon. Nang malaman ng reyna ang balitang iyon, labis na nagulat ang reyna. Narinig niyang pamilyar ang mga ngaso na si Eric sa kagubatan. Kaya pinadala niya siya doon para hulihin si Snow White. Sa patnubay ni Eric, natagpuan nila si Snow White, pero nang makita ni Eric ang itsura niya, pagkatapos ay gusto niyang protektahan siya, agad naman siyang tumali at nagsimulang lumaban sa mga sundalo. Simula noon naging bodyguard ni Snow White si Eric. Nagpagala-gala lang ang dalawa sa pero sobrang delikado dito. Hindi nila sinasadyang nagising ang halimaw. Ito ay lubhang nakakatakot. Sinisira nito ang lahat. Napakamot na lang ng Katie ang tama ni Eric. Pinalipad siya nito 12 ng metro ang layo. Nang maghahanda na siyang patay, sa sandaling iyon, mabilis na lumabas si Snow White. Nang makita ng punong halimaw ang kanyang magandang anyo, tumahimik na nahihiyang umalis napaka-virge. Akala ko tapos na ang umupo sila at tapos binugbog ulit. Tinambangan pala sila ng 7 duwet. Napakasungit ng dwarf. Naghahanda silang patayin silang dalawa, pero nung nakita ko yung mukha ni Snow White, tapos nabighani ako. Sa oras na ito, hinabol siya ng hukbo ng rain. Dinala silang dalawa ng duwende sa secret base.
难以想象。 Sa hindi inaasahang pagkakataon, may ganitong paraiso dito. Ang mga halaman dito ay puno ng buhay. Napaka-espesyal din ng ang mga kabute ay may aura ang mga pago. Lahat ng ito ay nagulat kay Snow White. Isang gabi silang dalawa dito. Kinabukasan paggising ko, nakita ni Snow White ang duwende. Nangunguna sila sa daan. Gustong may puntahan si Snow White. Sinundan sila ni Snow. Nakakita siya ng mahiwagang USA. Ito pala ang espiritong tagapag-alaga ng kagubat. Isang himalaang nang hinayaan ng USA na hawakan ito ni Snow. Ganun pa man, niyuko niya ang si Snow White pala ang ina ng buhay. Kaya niyang bigyan ng buhay. Siya lamang ang makakapagpagaling sa madilim na kagubatan na ito. Habang ang lahat ay napapailing pa, pagkatapos ay binaril ang Magic Deer. 是女王的 Dumating na pala ang hukbo ng Rick. Nagulat ang lahat ng nilala at tumakas. Ang mahiwagang USA ay naging paru-paro din at lumipad palayo. Nagsimulang magalit ang duwende. Nagmamadali silang lumapit sa mga sunda. Pinangunahan ni Eric si Snow White sa pagtakbo. Nakasalubong nila sa daan ang nakababatang kapatid ng Reyna. Sa simula ay napakalakas niya. Talunin si Eric para matalo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, gumanti naman si Eric. Siya ay binugbog hanggang sa sandaling hindi kasi niya na-absorb ang essence ni Snow White. Kaya nagsimulang tumanda ang Rick, hindi na siya makaupo pa. Ngunit personal na kumilot. Kinabukasan ay muling nakilala ni Snow White si Prince Whitehorse. Childhood friend niya binigyan siya nito ng mansana. Tila napakasaya niya. At kumagad. Ngunit ito ay isang makamandag na mansana. Siya ay lubhang misera pagkatapos ay nagsimulang sumimangot ang mukha ng prinsipe. At ipinapakita ang tunay. Ang Reyna pala ay nakabalat kayo bilang nakita ko si Snow White na halos buhay na buhay. Sumugod siya at gusto niyang sipsipin ang kanyang kakanyahan. Sa pagkakataong iyon ay nagmamadaling pumasok si Eric. Kinuha niya ang palakol at naging uwak siya at tumakbo palayo. Siya ay malubhang nasugatan. Upang maibalik ang pinatay niya ang 10 batang babae. Si Snow White ay nolison at ipikit ang iyong mga mata ng prinsipe ng kawalan ng pag-asa. Halikan mo siya. Ngunit walang eksena kung saan siya magi gising tulad ng sa isang fairy tale. Dinala siya ng prinsipe pabalik sa lungsod. 这里全是当初逃出来的皇室成员，以 Kasama ang mga taong malapit sa ama ni Snow White. Akala ng lahat ay patay na siya. Umiyak si Eric at nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ay bigyan siya ng isang halik. Pero itong halik na Jin ay sang siya. Maaari bang mabuhay muli ang mga laking gulat ng akala ng lahat siya ang anghel na tagapag-alaga. Ipinahayag ni Snow White na babawiin niya ang kaharian. Sinuportahan siya ng lahat. Hindi nagtagal, pinamunuan niya ang kanyang hukbo sa pugad ng Reyna. Pagkatapos ng isang malupit, pumasok ang buong grupo sa halika sa harap. Hindi siya natakot, ngunit iyuko mo ang iyong Ang kisame ay puno ng mga spy. Maraming sundalo ang namatay sa trahedya, pero hindi patak. Nagsimulang gumalaw si at kumuha ng anyo ng isang sundal. Nahuli niya si Snow White at nakita ng sarili niyang mga mata na ang prinsipe at si Eric ay namatay ng malungkot. Sa huli, si Eric na lang ang natitira para lumaban, pero hindi ko inaasahan yun. Siya ay labis na hindi na itinuturing na karibal si Snow White. Ngunit pagkatapos, binigyan siya ng isang nakamamatay na saks. Naglaho ang mga matitinik na nawala din ang kanyang magic at nagsimula siyang tumanda. Hanggang mamatay, ang kanyang panahon ng dominasyon ay natapos na. Ang pagtatapos ng si Snow White ay naging Reyna. Pero iba ang Reyna na nagdadala siya ng liwanag. Ang mga puno ay puno ng buhay.